Okay, good morning, Mer. So, nasa second part tayo. Siya nga pala, happy birthday. Sana ma-enjoy mo yung birthday mo. Okay. So, nag-login ngayon si custodian, which is, ang kanyang focus is sa payments, expenses, and some parts of products. Yung add ng product, ay pag-edit ng price list. Yan yung function um, tawag dito ni custodian. So, for example, mag-add tayo ng payment. Dalawa i-add natin. Isang cash, isang check. Okay, so for the payment, ito, for example, si vendor 1. Okay. Invoice number is 123. Example, invoice date is today. Mode of payment is cash. Ang invoice na babayaran is 5,000, for example. Ang payment date is today. Natin today lang, for example. Ang status na is pending. So, save payment tayo. So, automatically, magiging orange ngayon yung ating field o yung row natin kasi ngayon ang due date nun. So, kailangan talaga siyang mabayaran. Add na tayo another. Okay. So, yung the rest na kanyang info nandito. So, wala pa tayong amount paid, walang check number. Date paid, wala pa. So, natin close lang yan. Add tayo ng another payment. For example, kay vendor 2 naman. Okay, invoice is 126. Invoice date today. Mode of payment is check. Invoice amount is 3,000, for example. Okay. Due date niyan is a 30, for example. Then, pending pa siya. Save payment tayo. So, ito yon, yung part na yon so, hindi siya orange kasi hindi pa siya hindi pa siya due date. Now, for example, babayaran natin siya, wala pang assigned date. Okay. So, edit natin. So, for example, ang assigned date na mabayaran is on for example, babayaran sa 25. Okay. Then, update natin. Okay, yun yung date niya. So, sorry, nakalimutan ko. For example, outstanding pa siya. Hindi pa nababayaran. Late payment. Yan na part. Outstanding pa, hindi pa nababayaran. Okay? So, for example, kailangan ng bayaran ngayon si vendor 1 do sa 5,000. Okay? So, i-edit natin to. So, bayaran na kasi. So, for example, binayaran is 5,000. Okay? So, gawin natin siyang paid na. Remarks, pwede kang wala, pwede meron. Update lang natin. So, automatically, paid na siya. Ito, outstanding pa. So, for example, we will, lahat ng, natin yung lahat ng pending, lahat ng outstanding, i-search natin. Wala kasi January yun eh. So, natin June 2016, outstanding, lalabas siya. Na part. June, lahat ng paid, si vendor 1 lalabas. Okay, June 2016, display payments, wala kasing status eh. No all. Okay. Na part. Okay, so yun yung sa part natin um, tawag dito para sa payments. So, bayaran lang natin siya if ever dito na part. Makita na Okay. So, yun yung natin. So, for expenses naman, ganun din. Okay. Yun yung makikita natin, si payments. Pero si user 1, na makikita lang niya na nun is yung sa kanya lang. Yung sa kanyang branch lang yung mga payment. Nakagawa siya for his branch. Pero si admin, pag siya sa payments module, lahat ng may kita niya ngayon. Lahat ng branch may kita. Okay. So for expenses, meron naman tayo expenses kasi nagkaroon tayo ng refund. Okay. Pwede tayong mag-add ng expense dito. Okay. But for the meantime, refund pa lang naman yun nandito natin. Okay. Pwede tayong add ng utilities for expense type. For example, add expense type tayo. For example, office supplies. For example lang, save expense type.
Okay, yan na. Ating office supplies. So, for expenses natin, okay, our expense tayo, for example, office supplies, expense amount, for example, is 1,000. For example, sabihin natin, ano bang pwede mga office supplies? For example, packaging tape. Packaging tape. Ayan. Save expense natin. So, meron tayong packaging tape na yun dito na part. Okay? So, yon na part natin. Okay? So, ang mayari ngayon dyan, makikita lang natin ito pag si admin na ang mag view. Makikita niya na ngayon sa mismong list of expenses sa mga sales natin kasi automatic i-minus na yan siya. Okay? So, later, ang gagawin ko naman is yung sa admin. So, mamaya ako ng video for admin. And, yun lang muna. Okay? Thank you.